Napakalawak nitong Taal Lake na ito. Kung mapapansin nyo, naniniwala ba kayo sir na may dito tinapon yung sabongero? Ito yung binitiang malaki. Napakadaming ibon, no? Ngayon ay iikutin natin itong buong lake na ito, kung ano ba yung makikita natin dito. Yeah, so yung tubig hindi natin makita yung ilalim. Ito na yung Taal Volcano. Buho pa yung parting gilid ng bundok na ito. Yung bahay na sir, may nakatira pa dyan, inabando na yung bahay na ito. Kung akalain nyo itong kapantayan na ito ay hindi bulkan, pero ito na mismo yung Taal Volcano. Isa pala itong mapanganib itong lugar na ito. Napakadaming ibon dito. Tignan nyo yung mga lupa dito, parang napakalambot nila. Ito yung Mount Makulot. Sunog na sunog yung lupa, oh. Sila na ito ang tawag dito ay pira-piraso. Napakaraming bahay dito na abandonado na. Ito yung isla dito sa gitna ng lawak. Nalalapit na tayo sa Binentiang Malaki. Ito, napakagandang pagmasdan. Napakalawak nitong Taal Lake na ito. Kung mapapansin nyo, naniniwala ba kayo sir na may dito tinapon yung sabongero? Yun ang nasa balita na dito nga daw, pero tinapon na lang sa area dito. Wala kaming hindi, nagulat na nga lang kami. Oo. Hindi na kami ng Taal Lake. Mga taga rito, nagulat hindi naman namin na dito. Kaya nga. Raining sa tunay. Kaya yung mga pamilya sa tilapia, napektuhan yung mga maninig na namin dito. Dahil ang hinis ng mga tao, parang kailan lang, pero matagal na yun. Oo nga. Kanti nila nga akin, napakalalim mo. Tinapon ba, napakalalim. Oo. Yung tawid ko na, si Babow lang, tilapia, mga nakatulong. Oo. Kaya wala, safe na safe yung mga namin dito. Pero sinasabi nila, kahit daw nasa nakakulong yung mga isda, yung katas daw ng tao. Hindi siguro, dahil napakaluwag na ito eh. Dahil lang nga yan, may atis na silalim. Kaya hindi lang. Umaagos ang ilalim nito, kuya. Kaya ito, sabi lang, may mga atis na Umaagos. parang maraming kaya naapektuhan yung mga maninig na namin eh. Pero matagal na eh. Tagal na yun. 4 years na eh, ngayon pa sila hindi bibili. Yung usap lang ganun. Kaya nung mga naman sa araw na yun, medyo bumaba yung things ng Kaya nga. Kaya Kawawa yung mga manininda dito. Pero ngayon naman parang okay na ulit yun. Naalaman ng mga Natagal na. Pero kung nalaman yan na bago-bago pa tapos nalaman may tinapon, sigurado. Pwede, oo. Kasi yung iba makapag-comment lang sa social media kahit hindi naman nila na ibabak ano nila yun. Walang katotohanan pa, hindi pa nabe-verify talaga. Kaya Ito yung Binentiang Malaki. yan yung Binentian. Ito yung Yan yung frontal Taal Volcano pero hindi yan. ito yung sinasabi nung hindi pa sumasabog itong Bulkang Taal. Ito yung sinasabing bulkan mismo. Yung mga nasa libro pa nga ito. Kahit ako, nagulat din ako nung sumabog yung bulkan dito dahil ang
lang po ito talaga yung Bulkang Taal. Pala nasa parting likod pa nito. Napakadaming ibon dito lumilipad. Normal yan dito dahil maraming palaisdaan dito. Kaya yung mga ibon ay nakakapakain ng mga isda dito. Napakalawak nitong Taal Lake. Hindi mo alam kung saan mo hahanapin yung sinasabing nawawalang sabungero dito. Kung makikita nyo naman, kung nandito pa lang tayo sa front ng Bulkang Taal, napakadaming ibon. Ngayon ay iikutin natin itong buong lake na ito, kung ano ba yung makikita natin dito. So yung tubig hindi natin makita yung ilalim dahil nagkukulay itim. Kaya kung dito itinapon yung sinasabing nawawalang sabungero ay napakahirap hanapin dahil limitado lang yung pwede mong makita sa tubig dito. Taas din pala nito. Napakaraming ibon talaga dito. Itong mga kakahoyan na binintang malaki, kung makikita nyo sa malayo, parang damo lang ito. Pero dito sa malapitan, malalaking punong kahoy pala ito. Masabay yung ulan. Ayan yung mga fish cage, diyan inaalagaan yung mga tilapia at bangus. Kaya kung meron mga itinapong tao dito sa Taal Lake, hindi naman siguro maapektuhan yung mga isda dahil nakakulong sila. Yung nga lang may nagsasabi na yung katas daw ng tao ay pwedeng umabot dun sa kulungan ng mga isda. Pero ganun pa man ay matagal ng panahon. 4 na taon na yung nakalipas. So ngayon pa ay hindi na tayo maapektuhan ng sinasabing tao na itinapon dito. So, wala na, malinis na ulit yung mga isda dito kung totoo man na talagang nakakain yung mga isda na itinapon dito tao. Pero ganun pa wala pa rin ebidensya kung saang lugar dito itinapon o dito nga ba talaga itinapon sa Taal Lake. Napakaraming ibon, puro ibon yan. Grabe yan. Ito na yung Taal Volcano. Nangingibabaw yung kulay brown, sunog na lupa. Daming yung mga nagpapakain ng isda, mga tao. Yan, napakaganda ng lugar dito. Bininti ang malaki. Ayan, may mga bahay din sa gilid. Sari-sari yung mga ginagawa nila rito. Grabe ang ibon doon, dami. Siguro nasa lugar na tayo ng Laurel, Batangas, kung hindi ako nagkakamali. Nakikita niyo sa malapitan, taas. Itong bininti ang malaki. Gumuho pa yung parting gilid ng bundok na ito.
Yung bahay na yun, sir, may nakatira pa dyan? Dati may nakatira dyan. Ngayon wala na. Wala na nakatira. Dami, isang barangay to. Isang barangay ng Talisay talaga yan. Ibig sabihin, Batalisay ito. Oo, ano yan? Pangdalawang isang barangay ng Talisay. Kaya nung nandun na sila lahat. Mga idol, no, yung may mga bahay dito na konkreto. Siguro nung sumabog yung bulkan, siyempre bawal na silang bumalik dito, kaya inabando na yung bahay na ito. Marami to, nasa makagilid mismo ng lawa. Kung akalain nyo itong kapantayan na ito ay hindi bulkan, pero ito na mismo yung Taal Volcano. Parang hindi siya bulkan kasi patag siya, wala siyang hugis na triangle, pero isa pala itong mapanganib itong lugar na ito dahil napakalakas ng mga pagsabog dito ng mga nakarang taon. Ito kung makikita nyo na may isang nakapulo, ito mismo yung bulkan, Taal Volcano. Yung kulay itim na kabundukan na yan, napakaliit lang niya, pero grabe ito pag sumabog. Diba, no? Ang gandang pagmasdan ng mga ibon. Wow, napakadaming ibon dito. Tignan nyo yung mga lupa dito, parang napakalambot nila, parang ampaw, dahil pag parang tinapakan siya guguho, dahil ito yung parte nga ng bulkan, yung kalupang ito ay namaga, kaya ganyan umusbong, kaya delikadong gumuho yan. Sinasabi pa nga itong Taal Lake ay ito mismo yung kabuuan ng Bulkang Taal, o hindi lang daw ito yung bunganga o ito yung Taal Volcano, hindi lang ito, dahil hanggang sa tabi yung buong Taal Lake, yan mismo yung Taal Volcano. Nung sumabog, nawala daw yung mga lupa dito at naging lake na siya, tubig na. Ito na lang yung natirang kalupaan. Napakalaki pala ng bulkang ito. Ito yung Mount Makulot. Yan, lalampasan natin dahil iikot tayo dito. Yun, no? Grabe, oh. Sunog na sunog yung lupa, oh. Grabe. Napakaganda sana puntahan yung lugar na ito, kaya lang bawal pumunta dito, hindi pwede ang tao dito sa lugar na ito, kaya tamang ikot lang tayo sa lake gamit ang bangka. Sa parte yung likod, nasa parte yung likod tayo, o hindi na makita yung bininti ang malaki, wala na dito, tatakpan na ang mga kabundukan. Ito, idol, yung isla na ito, ang tawag dito ay Pira-Piraso. Dito tayo sa parting likod ng Bulkang Taal. Maganda ng isla. Napakaraming bahay dito na abandonado na.
buhat nung pumutok na yung Bukang Taal. Naparami. Napakaganda pa ng mga bahay, mga konkreto. Pero inabando na dahil pinagbawal na tumira sa parting yan. Ito yung isla dito sa gitna ng lawak. Ang ganda ng bahay. Pero talaga mga sirana. Puro isla din pala dito sa parte dito. Ulan. Ano pa eh?